ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Dr. Kim para sundan si Jerry. Pupunta si Jerry sa hideout ni Carlos. Si Jerry ang magiging daan para mahanap niya si Annalyn. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Natuklasan ni Dr. Kim na hindi totoo ang sinasabi ni Jerry na may emergency siya tungkol sa asawa niya. Nakumpirma ito ni Dr. Kim kay Dr. Ray. Sinabi ni Dr. Ray na nasa ibang bansa ang asawa ni Dr. Jerry kasama ng asawa niya. Kaya imposible na ang asawa ni Jerry ang pupuntahan ni Jerry. Ang lakas ng kaba ni Dr. Kim. Kinuwento niya kay Dr. Ray na aligaga at hindi mapakali si Jerry dahil alam na ni Dr. Kim na magkaibigan sila ni Carlos. Nanginginig si Jerry sa tuwing binabanggit ni Dr. Kim ang pangalan ni Carlos. Sigurado na ngayon si Dr. Kim. Ang pupuntahan ni Jerry ay walang iba kundi si Carlos. Binanggit ito ni Dr. Kim kay Dr. Ray. I will follow Doc Jerry. Please tell it to Dr. RJ so that he will report it to the police. I'll go ahead. I have to run after Doc Jerry. Tumango si Ray. Nagmamadali naman si Dr. Ray na sabihin kay RJ ang natuklasan ni Dr. Kim tungkol kay Jerry. Posibleng pupuntahan nga ni Jerry ang lungga ni Carlos. Samantala, pinapatakas naman ni Carlos si Annalyn, pero habang kinakalagan niya ang tali ni Annalyn ay may naririnig siyang boses. Iniinsulto siya ng boses ni Dax. Nakikipag-usap si Carlos sa multo ni Dax. Napansin ni Annalyn ang ginagawang yon at kinikilos ni Carlos. May kinakausap si Carlos na hindi nakikita ni Annalyn. Pagkakataon na ito ni Annalyn. Nung kinalagna ni Carlos ang tali ni Annalyn, humingi ng tawad si Carlos kay Annalyn at kay Lynette. Dahan-dahan naglakad si Annalyn. Marahan lang ang lakad niya hanggang sa mabaril siya ni Carlos. Nakatapat si Dax sa likuran ni Annalyn habang nakakarinig si Carlos ng pangiinsulto mula kay Dax. Ang inaakala ni Carlos na si Dax ang binaril niya ay si Annalyn pala hanggang sa tumumba si Annalyn. Dali-daling nilapitan ni Carlos si Annalyn. Walang malay si Annalyn. Natataranta si Carlos. Bumubulong si Dax na, lagot ka, mas lalong magagalit sa iyo si Lynette. Mas lalo kanyang hindi babalikan. Masusuklam siya sa iyo dahil pinatay mo ang nag-iisa niyang anak. Wala ka, Carlos. Palpak ka talaga. Galit na galit si Carlos. Pinaputukan niya ang paligid kung saan-saan tumututok ang baril. Galit na galit si Carlos sa boses na naririnig hanggang sa dumating ang tauhan niya. Doc Carlos, anong nangyari kay Annalyn? Akala ko ba ibabalik niyo siya ng buhay? Anong nangyari? Natakot si Carlos. Magagalit sa akin si Lynette. Itago na lang natin siya kaysa makita siya ni Lynette na ganyan ang itsura at ang kalagayan. Madaling kumilos ang tauhan. Patuloy naman na nag-usap sina Morgana at Zoe. Nagbubulungan sila na silang dalawa lang ang nakaririnig. Nagtanong si Morgana, ano ba ang plano ni Carlos kay Annalyn? Bubuhayin ba niya ito o katulad ng gagawin niya kay Doc Lindon? Nainis si Zoe. Mami, hindi pwedeng gawin ni Daddy yon. Siya na nga ang pinaghihinalaan nila na kumuha kay Annalyn. Tapos mamamatay pa. Sigurado magagalit si Lynette sa kanya. Ayaw ni Dad na magalit sa kanya si Lynette. Sigurado hindi niya gagawin yon kay Annalyn. Nagtataka si Morgana. Bakit hindi? Kung tutuusin, mas pabor yon sa atin, lalo na sa'yo. Dahil kapag nawala na si Annalyn, ikaw na ang magmamana sa buong Apex. Sumagot si Zoe. Mami, hindi lang naman yun ang paraan para manahin ko ang Apex. As long as alam ni Daddy na ako ang anak niya, I'm still the rightful heir. Kahit buhay si Annalyn, mangyayari yon. Kailangan lang talaga na maitago ang sikreto natin. Hindi na natin kailangan pang pumatay. Ayokong makulong ka na naman. O si Dad, napapaisip si Morgana. Sinundan nga ni Dr. Kim si Doc Jerry. Sigurado na si Dr. Kim na si Carlos ang kikitain ni Jerry. Na-locate ni Jerry kung nasaan si Carlos kaya agad na nagpunta si Jerry sa lugar kung nasaan si Carlos. Minamanmanan ni Dr. Kim si Jerry nang hindi namamalayan hanggang sa nakarating sila sa lokasyon. Nagtago na si Dr. Kim.
Tinatawag ni Jerry ang pangalan ni Carlos ng pabulong. Narinig siya ni Carlos. Alam ni Carlos na may ibang taong nakapasok sa hideout nila. Hinanap ni Carlos ang kaluskos at boses na tumatawag. Nakilala niya ang kaibigan. Pero galit si Carlos. Si Dr. Kim naman ay nagtatago habang pinapanood ang pag-uusap ng dalawa. Maya-maya ay hinanap na niya kung nasaan si Annalyn. Nakatutok ang barel ni Carlos na nagsalita kay Jerry. Anong ginagawa mo dito? Paano mo natunton ang lugar na to? Nagsalita si Jerry. Doc Carlos, si Jerry to, kaibigan mo. Nandito ako para makiusap. Naguguluhan si Carlos. Anong pakiusap? Sumagot si Jerry. Pare, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo ako idamay sa pagkamatay ni Doc Lindon. Nagalit si Carlos. Walang hiya ka pare, nang dahil sa tawag mo nasira ang plano ko. Makukuha ko na sana ang tiwala ni Annalyn. Pero tumawag ka. Si Annalyn ang nakasagot. Nalaman niya na ako ang pumatay kay Lindon. May babalik ko sana siya kay Lineth at makikipagbalikan na sa akin si Lineth. Pero sinira mo. Natakot si Jerry dahil galit na galit si Carlos sa kanya. Pare, sorry. Natakot kasi ako eh. Hindi ko sinasadya na si Annalyn ang makasagot ng tawag ko. Aalis na ako pare. Bago umalis si Jerry ay nagbanta si Carlos. Pare, wala kang pagsusumbungan. Kung nasaan ako, ikaw lang ang nakakaalam ng lugar na to. Kapag sumira ka sa usapan, isusunod kita kay Lindon. Tandaan mo yan. Nakataas pa rin ang kamay ni Jerry. Sumagot siya ng takot na takot. Oo pare, makakaasa ka. Tumakbo na nga, papalayo si Jerry. Samantala, nagtataka na si Zoe. Bakit hindi pa ginagawa ni Carlos ang plano nitong ibalik si Annalyn ng buhay kay Lineth? Nag-aalala rin siya para sa kaligtasan ni Annalyn. Tinawagan na niya si Carlos. Hello Dad, bakit hindi mo pa rin binabalik kay Lineth si Annalyn? Di ba yan ang plano mo para patawarin ka ni Lineth? Sagot ni Carlos, nagbago na ang isip ko. Iba na ang plano ko. Dahil baka niloloko lang ako ni Lineth. Marami na rin namang nalalaman si Annalyn. Nagulat si Zoe. Bakit? Alam na ba niya ang sikreto ko? Kung hindi pa, please Dad, ibalik mo na lang si Annalyn. Sabi ni Carlos, hindi ko na siya ibabalik. Total hindi rin naman ako babalikan ni Lineth dahil may tama ng bala si Annalyn. Napapaiyak na si Zoe. Natatakot siya para kay Annalyn. May tama siya. Ibig sabihin nanganganib ang buhay niya. Kailangan siyang magamot. Kailangan niya ng tulong, Dad. Ibalik mo na siya para magamot siya. Dad, please, parang awa mo na. Ibalik mo na si Annalyn, Dad. Umiiyak si Zoe at patuloy na nagmamakaawa hanggang susumulpot sa bandang likuran niya si Lineth. Narinig ni Lineth na tinatawag ni Zoe ang pangalan ng daddy niya. Nabigla si Lineth. Nilapitan niya si Zoe at nagtanong, Zoe, tinatawag mo ang daddy mo? Nandun si RJ sa office niya. Sinong kausap mo? Binaba agad ni Zoe ang tawag. Nag-deny siya. Hindi si daddy ang kausap ko. Baka nagkamali ka lang ng dinig. Sige, aalis na ako. Agad na umalis si Zoe para makaiwas sa iba pang tanong ni Lineth. Samantala, busy sina Carlos at ang tauhan niya kung paano nila itatago si Annalyn. Naghahanap sila ng lalagyan na pwedeng magkasya si Annalyn. Habang ginagawa nila yon ay nakamasid si Dr. Kim sa kanila. Nung umalis ang dalawa, naglakad na naman si Dr. Kim para hanapin kung nasaan si Annalyn. Hinahanap niya si Annalyn. Dahan-dahan siyang naglalakad para hindi madinig ang bawat yabag niya. Hanggang sa makita niya nga si Annalyn. Sugatan at walang malay. Kailangan mabigyan si Annalyn ng paunang lunas. Tinulungan ni Dr. Kim si Annalyn na makatayo para maitago sa mas ligtas na sulok. At yan ang mga pakakaabangan natin sa abot kamay na pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.